Once again, good morning everyone. Welcome to our daily morning devotional. Makikita ito sa Heavenly Places. Ang ating pag-aaralan mga kapatid, it's January 2031 entitled The Peril of Neglect. Ano nga bang kapahamakan kapag ating iniiwasan o kinakaligtaan o pinapabayaan ang mga katotohanan? Atin po itong tatalakayin upang ating maintindihan. Sa Hebrews 2 verse 3, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him? So, paano tayo makakatakas kapag ating iniiwasan yung malaking kaligtasan o yung dakilang kaligtasan na iniatas sa atin ng Panginoon at ibinigay sa atin? Hindi na po tayo o hindi na natin masisisihan ng Panginoon kapag hindi tayo maligtas mga kapatid. Kasi binigay na nga sa atin ng Panginoon yung buong katotohanan, yung mga liwanag na ating natatanggap araw-araw, na kinakailangan tayo po ay makipag-ugnayan sa Kanya. No greater gift that can be bestowed upon man than that which is comprehended in Christ. A neglect to lay hold of the priceless treasure of salvation means the eternal ruin of your soul. So mapapansin natin dito, yung dakilang kaloob na ibinigay sa bawat isa sa atin ay nagko-comprehend po ito o nagpapatunay kay Kristo. At maraming umiiwas doon at maraming nakakalimot doon na hawakan yung priceless treasure of salvation, which is kapag pinabayaan natin at pinakawalan natin ang kaligtasan, hindi na ito maaangkin pa ng tao. Makakaramdam na siya ng walang katapusang kapahamakan ng kanyang kaluluwa. The peril of indifference to God and neglect of His gift is measured by the greatness of salvation God has done to the uttermost of His almighty power. So, yung kapahamakan ng pagkakaiba-iba, yung kapahamakan na kapag tayo ay hiwalay sa Diyos at kinakalimutan natin yung mga at iniiwasan natin o nakakalimutan natin yung kanyang kaloob na dakilang kaligtasan o dakilang pagpapala, ang Panginoon mga kapatid, tandaan natin, natapos niya na yung pagbigay sa atin ng buong niyang kapangyarihan. At kapag nineglect na ito ng tao, wala na pong magagawa ang Diyos doon. It's our own choice kung tatanggapin ba natin ang kanyang kaloob na ini-offer niya sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, tanggapin po natin ito. Dahil walang hanggang kaparusahan po ang ating makakamit kapag hindi natin ito tinatanggap. The resources of infinite love have been exhausted in devising and executing the plan of redemption for men. God has revealed His character in the goodness, the mercy, compassion, and love manifested to save a race of guilty rebels. So itong pinagmulan ng walang katapusang pag-ibig at hindi nauubos na pangako ng Panginoon o hindi nauubos na mga pagpapala ng Panginoon, lalo na yung plano ng kaligtasan para sa tao, ibinigay niya na sa atin. Inireveal niya na sa atin ang kanyang karakter, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kaawa at mapagpakumbabang pag-ibig manifested na sa atin upang iligtas yung mga makasalanan na nagrebelde. So mga kapatid, wag na po nating hintayin na lilipas yung isang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng kaligtasan, wag na po nating hintayin na lilipas ito. Bagkus atin pong panghawakan ng mabuti ang kanyang pangako. Ang kaligtasan ay atin pong matatanggap. What importance, what magnitude it gives to the theme of redemption, that He who has undertaken the salvation of men was the brightness of the Father's glory, the express image of His person. How, then, can heaven regard those who neglect so great a salvation, wrought out for man at such infinite cost? Gaano ka-importante mga kapatid na kapag yung ibinigay na tema ng kaligtasan, ng pagtubos sa atin, ay in-undertaken natin yung kaligtasan of man was the brightness of the Father's glory. At kapag tinanggap natin ito, marereflect sa ating buhay ang karakter ng ating Panginoon. At ma-express yung imahe ng Diyos sa atin. At ang langit mga kapatid ay regard those who neglect so great salvation wrought out for man as such infinite cost. Atin bang tatalikuran at kakalimutan yung walang katapusang paalala at walang katapusang biyaya ng Panginoon sa atin na hindi o walang katapusang halaga mga kapatid?
ang kaligtasan, ang dakilang kaligtasan, kinakailangan ay maangkin ito ng tao. Huwag po natin itong pakawalan kasi nga binigay na ito sa atin. Ngunit marami ngayong mga tao ay nagne-neglect dito. Kaya paalala po ito sa atin, huwag po nating kalimutan, huwag nating kaligtaan ang pangako ng Panginoon na panghawakan palagi. To neglect to lay hold on the rich blessings of heaven is to refuse to set as naught Him who was equal with the Father, the only one who could save fallen men. Oh, shall we through neglect of Christ throw away our one chance for eternal life? Kapag ating kinaligtaan, nahawakan yung mga pagpapala, ang kayamanan at pagpapala ng langit, at ating tinanggihan ito, tayo ay madidisib, tayo ay mawawala. Kapag tayo ay kaisa ni Kristo, kaisa ng Ama, sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak, ay maililigtas po tayo kahit tayo ay hulog na. Kaya dapat po tayong magpasalamat sa Panginoon kasi binibigyan niya tayo ng paalala at pribilehiyo upang makamit yung mga bagay at pagpapala niya sa atin. Nawa hindi natin sasayangin ng mga panahon at pagkakataon na pinagkaloob niya sa atin upang tayo ay bigyan ng walang hanggang buhay, mga kapatid. Binigyan niya pa tayo ng chance para maangkin natin ang pagpapala na walang hanggan. What love, what wonderful love, what display by the Son of God. The death we deserve was suffered to come upon Him that immortality might be given to us, who could never merit such a reward. Is not salvation great in its simplicity and wonderful in its comprehensiveness? Mga kapatid, tuunan natin ang pansin. Isipin natin ng mabuti, gaano o anong klaseng pag-ibig na binigay sa atin ng Ama, ang kanyang kaisa-isang anak, upang tayo na mapapahamak na sana, ay binigyan niya tayo ng kaligtasan at kapangyarihan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Deserve natin na mag-suffer, mga kapatid. Ngunit sa pagmamagitan ng ating Panginoon, iniligtas niya na tayo. Kaya maaangkin natin yung immortality kasi ibinigay niya ito sa atin. At sa pamamagitan ng merito ni Kristo, ang regalong ito ay maaangkin nga natin. Yung simple at wonderful na comprehensiveness. Ito yung mga pagpapala na pinagkaloob niya sa atin na nawa ay atin po itong tanggapin. Contemplating the fullness of the provision that God has made whereby every son and daughter of Adam may be saved, we are led to exclaim with John, "Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God." The plan of redemption provides for every emergency and for every want of the soul. So, tuunan natin ang pansin. Isipin, mag-contemplate po tayo. Isipin po natin ng mabuti yung pagpapala na walang hanggan na binigyan niya tayo ng probisyon ng Diyos, ng Ama, na upang tawagin tayong o iligtas yung mga anak ni Adan na nagkasala. At sabi ni Juan, gaano yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Tingnan natin kung gaano yung kanyang pagpapala at pag-ibig sa atin, na sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak, tatawagin tayong mga anak ng Diyos. Ito yung plano ng kaligtasan na ibinigay sa bawat emerhensya at sa bawat gusto ng kaluluwa, sa bawat isa sa atin. Sa pag-aaral na ito, mga kapatid, napapansin natin na kapag tayo ay nineneglect natin ang kaligtasan, yung paalala ng Panginoon na kailangan nating magsisi, yung paalala niya kung ano ang ating dapat gagawin, kapag kinakalimutan natin, tayo ay mapapahamak. Ngunit pasalamat tayo, mga kapatid, na nire-rebuke tayo, pinapaalalahanan tayo, nire-reveal yung defect of our character para mawala ito. Kikinisin niya ng Panginoon para hindi po tayo mapahamak. Kaya nawa ay ma-reveal sa ating buhay ang karakter ng Panginoon na kahit dadanas man tayo ng pagsubok, kinakailangan na tanggapin natin yung kanyang paalala at gabay upang sa mga huling araw ay magwawagi po tayo. At ito'y kanyang pangako. Makikipag-cooperate lang po tayo sa kaligtasan, yung proseso, paano niya tayo mapapabanal ang ating mga puso't isipan upang magawa natin ang kanyang kalooban. At sa umagang ito, nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon at God bless po sa lahat.